a blessed 2021 po sa bawat isa. How are we going to start this year, 2021? With all my heart, I believe we have to start this year with God. Bakit ko sinabi yun? Kasi ang sabi po dito sa John chapter 15, verse 5, apart from the Lord Jesus Christ, we can do nothing. So kung gusto nating maging prosperous, matagumpay, ang atin pong taong ito, year 2021, we have to start with having our life with the Lord Jesus Christ. Alam ko po na marami po tayong pinagdaanan and somehow, sometimes naisip natin, gusto na nating mag-give up. But it's not yet the time to give up. Kagaya nung sinabi kong encouragement sa una kong video nitong taon na ito, ay last year is a true year of breakthrough for all of us. Kasi nakalampas tayo sa year na napakaraming kapighatian, napakaraming mga pagsubok, napakaraming pain and hurts, napakaraming problema tungkol sa kalusugan, lalo na yung sa COVID-19 pandemic. Pero ang Panginoon, inalaw ka at inalaw akong makalampas sa lahat ng iyon at na-breakthrough natin ang year 2020. And we have become very, very victorious sa year 2020. Pumasok tayo sa taong 2021 victoriously because the Lord was with us last year. And I tell you honestly, let God be with us also this year. Because apart from God, we can do nothing. Naalala ko po, si Joseph the Dreamer, lagi siya yung pumapasok sa isipan ko bago matapos ang taon na 2020. Marami po siyang pinagdaanan, di ba? Galit sa kanya ang mga kapatid niya, tinapon siya sa balon, binenta siya sa mga merchant, nakarating siya sa Egypt, naging slave siya kay Potiphar. At habang doon nagtatrabaho siya with Potiphar, ginawa siyang second in command sa loob ng bahay ni Potiphar. Bakit? Nakita ni Potiphar that God was with Joseph. Paano niya nakita? Because everything Joseph touches and everything Joseph did, lahat ng tinatrabaho ni Joseph, nagiging blessed. Pinagpapala ng Diyos ang lahat ng ginagawa ni Joseph. Kasi sabi sa Bible, God was with him. And so, ang promotion mula kay Potiphar, na of course, galing sa Diyos, ay napunta kay Joseph because the Lord was with him. Although, nagkaroon ng wrong accusation kung saan napunta si Joseph at nakulong for many years dahil siya ay naakusahan na nirape niya ang asawa ni Potiphar. That was a wrong accusation, but God allowed it to happen kasi alam niyo po, difficulties in life, God allows difficulties in life para mamold ang ating character. Pero hindi po yun ang topic natin ngayon. Ang aking gustong puntiryahin ay yung we have to start our year with God. God has to be with us this year. Tapos, God has redeemed, has saved Joseph from the dungeon, mula sa preso. Napunta siya sa palace at nilagay siya ng Pharaoh naging second in command siya. Bakit? Nakita ni Pharaoh that God was with Joseph. So, ang ibig lang sabihin nito, if God was with Joseph,
all through those years, kahit marami siyang mga pagsubok na pinagdadaanan, pinagpapala pa rin siya. At ang lahat ng kanyang ginagawa ay napagpapala because God was with him. Hindi lang ang pabor ng Diyos ang sumasa kanya, kung hindi pati pabor ng tao sumasa kanya. So if you wanted to have this year as a year that is blessed and favored, not just by God but also by men, we have to have God with us this year. Kaya umpisahan mo ng manalangin sa Diyos, Lord, be with me this year, every single day of this year. Samahan mo ko, Lord. Pangunahan mo ko. That was a tough prayer. Pag pinag-pray po natin yung ganong klaseng prayer, masusubukan din po ang ating prayer kung mananatili ba tayong susunod sa leading ng Diyos. God bless po at mag-ingat po kayong palagi.